Nagbukas ang pelikula sa tahimik na gabi sa Utah nang biglang isang American satellite ang dumaong malapit sa Piedmont at dalawang teenager na nasa malapit ang nagpasya na dalhin ito sa bayan sakay ng kanilang truck. Sa oras na dumating ang militar, wala na ang satellite at nang magmaneho sila patungo sa bayan, nakakita sila ng mga bangkay sa lahat ng dako. Isang lalaking nagngangalang Kyle ang sumusubok na humingi ng tulong sa mga sundalo. Ngunit sa lalong madaling panahon silang lahat ay namamatay na rin dahil sa isang nakakahawang sakit na kumalat sa lugar sa hindi kilalang pinanggalingan. Ang pinuno ng pangkat ng Biological Defense Group na si General Manchek ay tumawag kay Peter, ang direktor ng National Security Council upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon at ipaalam sa kanya na naka-quarantine na ang lugar. Nangangako si Peter na siya ang bahala sa pakikipag-usap kay Pangulong Scott at si Manchek ay autorisado na i-activate ang Wildfire Protocol na nagpatawag ng 5 napakahalagang siyentipiko sa mga kaso ng potensyal na mataas na antas ng banta sa bioterror. Sa Peterson Air Force Base, nakikipagpulong si Manchek sa koponan. Nariyan si Jeremy, pinuno ng proyektong ito, si Chi, isang microbiologist na dating tumulong sa gobyerno ng China gamit ang mga biological na armas, si Charlene, isang pathologist, si Bill, isang virologist at army major na huminto sa isang biological attack sa nakaraan, at si Angela, isang biologist na dalubhasa sa mga kakaibang sakit. Ipinakita sa kanila ni Manchek ang footage na kuha ng isang drone at ipinaalam sa kanila na tila sila ay nasa presensya ng isang biological agent na pinangalanan nilang Andromeda. Hindi nila alam kung bakit nahulog ang satellite at nakita ni Chi na kaina-hinala na inilihim nila ito. Habang pinapanood ang footage, napansin ni Angela ang isa sa mga katawan na gumagalaw, ibig sabihin ay may mga nakaligtas. Samantala, nakipagkita ang investigative reporter na si Jack sa kanyang kaibigan na si Whizzer na nakakuha ng ilang lihim na impormasyon tungkol sa isang bagay na tinatawag na Project Scoop sa mga kamay ni Manchek at isang video ng mga sundalong namatay sa Piedmont na nakuha niya salamat sa kanyang mga kasanayan sa paghack. Matapos bilhin ang video, tinawagan ni Jack ang lumang bahay ni Jeremy at sinabi sa kanya ng dating asawa ng doktor na si Jeremy na kinuha siya ng hukbo ng walang paliwanag. Si Jeremy, Angela at Bill ay ipinadala sa Utah upang kunin ang sinumang posibleng nakaligtas habang si Manchek ay nakatanggap ng isang nag-aalalang tawag mula sa kanyang kanang kamay na si Ferris na nagsasabi sa kanya na si Jack ay nakakuha ng ilang impormasyon. Inutusan siya ni Manchek na huwag munang hawakan si Jack para lamang bantayan siya at mag-concentrate sa paghahanap ng kanyang pinagmulan. Speaking of Jack, pinuntahan niya ang producer niyang si Charlie na hindi natutuwang makita siya dahil nasa rehab daw si Jack. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang marinig niya ang impormasyong mayroon si Jack at binigyan siya ng 3 araw upang subukang makuha ang balita ng maayos. Samantala, si Whizzer ay hinarang ng pulis sa gitna ng kalsada. Nakainahinala, tinawagan niya ang numero ni Jack upang maitala ng kanyang inbox kung ano ang nangyari. Ito pala ang matalinong gawin dahil nang lumapit ang pulis, pinatay niya si Whizzer sa lugar at ninakaw ang kanyang telepono. Sa Piedmont, natuklasan ang team na nagkaroon ng sunog at ang mga ibon sa ngayon ay hindi pa naapektuhan, ngunit ang kanilang helicopter ay naghulog ng chlorazine upang patayin ang mga ibon at maiwasan ang anumang mga panganib. Nang makarating na ang koponan, sinimulan nilang suriin ang mga katawan, natuklasan na habang ang karamihan sa kanila ay nagpapakita ng parehong mga sintomas, ang ilan sa kanila ay namamatay sa iba't ibang mga pangyayari, ngunit lahat sila ay may isang bagay na karaniwan, walang sinuman ang dumudugo. Gamit ang sistema ng pagsubaybay mula sa truck ng hukbo na iniwan ng mga patay na sundalo doon, nahanap at nakuha ng koponan ang satellite na binuksan ng mga lokal. Nang suriin ni Angela ang mga ugat ng bangkay malapit sa satellite, natuklasan niyang walang anumang dugo sa mga ito, tanging alikabok lamang. Pagkatapos, pumasok ang team sa isang tindahan upang tingnan ang mga security camera at natuklasan na ang ilan sa mga taong naapektuhan ng sakit na ito ay nabaliw, hanggang sa wakasan nila ang mga bagay sa kanilang sarili. Biglang may narinig si Angela na umiiyak at sinundan niya ito at nakahanap ng isang sanggol kaya dinala nila ito. Nahanap din sila ni Kyle at inatake sila kaya pinatumba siya ni Jeremy para dalhin din siya sa helicopter. Umalis ang team nang hindi napansin na may aso sa paligid. Matapos makuha ang mga update na ito, tinawagan ni Manchek si Peter upang ipaalam sa kanya at sa presidente na may mataas na pagkakataon na kakailanganin nilang inuk ang lugar. Si Scott at ang kanyang mga tauhan ay nagagalit kay Peter dahil hindi sila sinabihan tungkol sa Project Scoop at nagpa siya ang Pangulo na bago tumalon sa paggamit ng nuke ng napakabilis,
hahayaan niya ang mga siyentipiko na makita kung mayroong hindi gaanong mapanganib na paraan upang mapangalagaan ito. Samantala, narinig ni Jack ang tunog ng putok ng baril na nagmula sa mensahe ni Whizzer sa kanyang inbox. Tinawag niya si Charlie upang sabihin sa kanya na nalaman niyang inutusan ni Peter ang mga sundalo na hindi dapat magkaroon ng kapangyarihang iyon, at tinanong siya kung maaari niyang malaman kung nasaan si Whizzer. Ang koponan, ang satellite, at ang mga nakaligtas ay dinadala sa isang nakahiwalay na laboratorio sa ilalim ng lupa na pinapagana ng isang maliit na water-cooled nuclear reactor. Sina Jeremy, Angela, at Bill ay inilagay sa masusing kontaminasyon, at pagkatapos, ipinaliwanag ni Jeremy na kung sakaling may paglabag sa kontaminasyon, isang 15 minutong pagkakasunod-sunod na pagsira sa sarili ay automatikong magsisimula at tanging ang susi at thumbprint ni Bill ang makakapigil dito. Upang maiwasang ilabas ng koponan ang sekreto sa mga mamamahayag, ipinadala ni Manchek ang kanyang opisyal ng tagapagbalita upang magsinungaling sa koponan na nagsasabing hindi gumagana ang komunikasyon sa ngayon. Pagkatapos, ang koponan ay nagsisimulang magpatakbo ng ilang mga pagsubok, 2 o 3 henerasyon na ang satellite, at hindi ito ginawa para sa komunikasyon o pag-navigate, tila ito ay isang biocontainment vessel na nagpapatunay na nagsisinungaling si Manchek. Mayroon din itong itim na substance na maaaring isang Andromeda. Habang nag-eeksperimento sina Charlene at Bill sa mga hayop, sinusuri ni Angela ang mga nakaligtas at nagsimulang isipin ni Jeremy na sinadya silang ihiwalay ni Manchek. Sa labas ng Piedmont, isang buong operasyon ng militar ang itinatakda at sinubukan ni Jack na interviewin sila para sa TV. Ngunit kahit ang mga sundalo ay hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa doon. Pagkatapos, nakatanggap si Jack ng tawag mula kay Charlie na kinumpirma na patay na si Whizzer. Pagkatapos niyang bumalik sa lungsod upang tukuyin ang katawan, hinarap ni Jack ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagbili ng ilang mga ilegal na sangkap at natuklasan niyang sinusundan siya. Bumalik sa lab, tinanong ni Jeremy ang security guard sa labas kung mayroon siyang telepono na maaari niyang hiramin at gamitin ito upang mag-iwan ng mensahe para kay Jack na sinasabi sa kanya na mayroon siyang mahalagang intel. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa itim na substansya, nahanap ni Chi ang Andromeda at nadiskubre na ginawa ito gamit ang nanotechnology light years na mas maaga kaysa sa kasalukuyang teknolohiya ng Earth. Tiningnan muli ni Angela si Kyle na sa wakas ay nagising sa gulat. Matapos sabihin na siya ay na-quarantine at hindi siya maaaring umalis, sinabi ni Kyle kay Angela ang kanyang medikal na kasaysayan, kasama ang katotohanan na siya ay nagkaroon ng ulcer. Tinanong siya ni Angela kung ano ang nangyari noong gabing iyon, ngunit hindi gaanong maalala ni Kyle. Dinala ng mga kabataan ang satellite sa istasyon ng bumbero dahil ang hepe ay dating inhinyero, at naroon si Kyle na nakikipaglaro sa kanya. Nag-iwan lamang siya ng ilang minuto upang bumili ng inumin, at pagbalik niya, lahat ay namatay o tinatapos ang mga bagay sa kanilang sarili. Pagkatapos, ang koponan ay nagsasama-sama upang talakayin kung ano ang kanilang nalaman sa ngayon. Ang Andromeda ay kasing laki ng isang cell at naipapasa sa pamamagitan ng hangin, ngunit sa tingin nila ay hindi ito maipapadala ng mga bangkay. Ito rin ay na-engineered, kaya hindi ito maaaring isang natural na organismo na nakawala sa kalawakan. Gayunpaman, ang pinaka-nakakagulat na pagtuklas ay ang katotohanang walang DNA ang Andromeda na nagpapatunay na ito ay alien. Sa Utah, ang aso ay umalis sa bayan at inatake ng mga mandaragit na nagsisimula ng magpasa ng sakit sa populasyon ng hayop. Nagawa ni Jack na makapasok sa kampo ng militar sa pamamagitan ng paglusot sa loob ng isang truck ng pagkain, at ang mga merienda ay nakakuha sa kanya ng pabor ng mga sundalo. Habang nagtatanong siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jeremy na gumagamit na muli ng telepono ng gwardya. Sinabi ni Jack kay Jeremy ang tungkol sa mahiwagang utos ng mga sundalo at bilang kapalit, sinabi ni Jeremy kay Jack ang tungkol sa Andromeda. Samantala, sa isang kainan 40 milya sa timog ng Piedmont, dumating ang isang sheriff na masakit ang ulo at biglang pinatay ang lahat ng nasa silid. Ipinaalam kay Manchek ang pangyayaring ito at dumating sa conclusion na ang sheriff ay dumaan sa Piedmont, umalis bago nila sinigurado ang lugar. Nakatanggap din siya ng tawag mula sa gwardya sa lab na may mensahe mula kay Jeremy na humihiling ng komunikasyon na muli kung ayaw nilang pag-usapan ni Jack ang Project Scoop sa TV. Walang ibang pagpipilian, tinawagan ni Manchek ang mga siyentipiko, tinatanggihan pa rin na gumagana ang mga komunikasyon ngunit tinatanggap na sabihin sa kanila ang katotohanan tungkol sa satellite. Natuklasan ng mga astronomo nang nasa ang biglaang paglitaw ng isang wormhole sa ating solar system
na posibleng maging paraan upang tuklasin ang iba pang bahagi ng kalawakan. Ang satellite ay itinayo upang galugarin ang mga posibilidad na ito at marahil ay magdala pa ng mga sample ng mga buhay na organismo. Hindi nila alam kung ano ang eksaktong nangyari sa satellite nang lumapit ito sa wormhole, ngunit bigla itong nawala ng control at nahulog bago sumara ang wormhole. Dahil mas pinatutunayan nito ang alien na pinagmula ng Andromeda at ang katotohanang nagkaroon sila ng paglabag mula sa naka-quarantine na lugar, kailangan nilang kumilos ng mabilis. Ibig sabihin ay pinahihintulutan sila ng Pangulo na pasabugan ng nuke ang lugar bago ito kumalat pa. Ang mga sundalo ay nagsimulang lumayo upang hindi maapektuhan ng radiation, ngunit nauwi sila sa kamatayan nang ihulog ng isang ibon ang isang patay na daga na nagdadala ng Andromeda malapit sa kanila. Isa lang sa kanila ang nakaligtas at sumakay ng truck para bumalik sa kampo, kung saan sumilip si Jack at nalaman niyang may espesyal na kagamitan para mangolekta ng mga biosample. Pagdating ng truck, bumangga ito sa lahat ng daanan nito, ni-record ito ni Jack gamit ang kanyang telepono. Sinubukan niyang ipadala ang video kay Charlie, ngunit bigla siyang inaresto ng isang grupo ng mga sundalo na kumuha ng telepono mula sa kanya. Isang piloto ang ipinadala kasama ang nuke, ngunit sa sandaling iyon, natuklasan ng siyentipiko na si Andromeda ay maaaring kumain ng radiation. Agad nilang tinawagan ang White House upang kanselahin ang pambobomba at ang mga order ay nakarating sa piloto sa tamang oras, ngunit nang siya ay lilipad na pabalik, ang kanyang eroplano ay nagsimulang mag-malfunction at ang nuke ay nahulog pa rin. Ang mga tao sa kampo ng hukbo ay maayos, ngunit ang mga istasyon ng seismic ay natanggap ito sa buong mundo. Kaya inutusan ni Scott ang kanyang PR team na sabihin sa kanila na ang isa sa kanilang mga eroplano ay nag-malfunction at nahulog sa panahon ng isang pagsubok. Nakipagtalo si Jeremy kay Manchek, iniisip na muli silang nagsisinungaling, ngunit sinuri ni Charlene ang huling transmission ng piloto at kinumpirma ang Andromeda ang sanhi ng malfunction dahil ito ay mutated at maaari na ngayong kumonsumo ng nylon. Malamang na naabot nito ang jet sa pamamagitan ng usok mula sa apoy na lumipad sa lugar. Ang paghahanap sa mga patay na sundalo sa labas ng paligid ay nagpapatunay din na nag-mutate si Andromeda upang makapaglakbay mula sa mga bangkay at hayop. Samantala, si Peter ay nakatanggap ng tawag mula kay Charlie na nagpahayag na nakuha niya ang video mula kay Jack. Itinatanggi pa rin ni Peter ang anumang bagay at nangakong titingnan ito bago tawagan si Ferris upang hilingin sa kanya na pangalagaan ang anumang maluwag na layunin. Dumating si Ferris sa kampo at ipinakita kay Jack na may mga larawan sila ng pagbili niya ng mga ilegal na substance, ngunit hindi ito sapat para suhulan si Jack para sabihin sa kanya ang kanyang nalalaman. Habang ang chlorazine at flamethrower ay ginagamit sa lugar upang patayin ang lahat ng mga kontaminadong hayop dahil mas mabilis ang paggalaw ng Andromeda sa bawat mutation, inilagay si Jack sa isang helicopter upang alisin sa kampo. Gayunpaman, naghinala si Jack nang bigyan siya ng gwardya ni Ferris ng isang bag na sinasabing kay Jack iyon kahit sinasabi niyang hindi. Sa sandaling lumipad na sila ng sapat na malayo mula sa kampo, ginulo ni Jack ang gwardya sa pamamagitan ng pagbubukas ng fire extinguisher. Ang usok ay naging sanhi ng paglapag ng piloto at si Jack ay tumalon mula sa eroplano na sumabog. Tama ang kanyang instincts, ang bag ay may laman na bomba para pigilan siya sa pagbabalik sa lungsod. Sa oras na dumating si Ferris at ang kanyang mga sundalo upang suriin ang mga labi, wala na si Jack at nagpadala si Ferris ng isang grupo ng mga lalaki upang hanapin siya. Bumalik sa lab, nakuha ni Angela ang impormasyon mula sa doktor ng baliw na sheriff at nalaman na mayroon siyang 2 insidente ng ketoacidosis. Matapos panuorin ang na-mutate na istruktura ng ilang sandali, pinag-isipan ni Jeremy at She na maaaring makipag-ugnayan ang Andromeda sa magkakahiwalay na bahagi nito. Nakumpirma ito nang matuklasan nila na ang isang hiwalay na sample ng Andromeda na hindi pa na-eksperimentuhan ay umangkop din sa banta. Sinuri ni Jeremy kasama si Manchek gamit ang scanner, na nagpapakita na ang Andromeda ay gumagalaw sa direksyon ng ilog dahil ito ay matalino at gustong makontamina ang tubig upang maabot ang mas maraming lugar, dadalhin din ito sa direksyon sa Las Vegas. Iniutos ni Manchek na lumikas sa lungsod at isara ang lahat ng paliparan upang subukang pigilan ito. Nang maglaon, umidlip si Angela nang bigla niyang mapanaginipan na nakabalik siya sa Piedmont, nakita si Kyle na nakikipaglaro ng mga baraha kasama ang kanyang mga kaibigan, at naalala ang sinabi niya tungkol sa kanyang medikal na kasaysayan. Sa wakas ay ibinigay nito sa kanya ang sagot na hinahanap niya, ang sanggol, ang sheriff, at si Kyle ay lahat ay dumanas ng acidosis,
ibig sabihin ay maaari lamang mabuhay ang Andromeda sa isang napakakitid na saklaw ng acidity. Ang pagbuo ng isang acid upang patayin ito ay posible, ngunit ang solusyon na iyon ay papatay din sa mga tao, at ang Andromeda ay maaaring magpadala ng mensahe upang mag-mutate ng naaayon. Samantala, si Scott ay humaharap sa isa pang problema. Isang grupo ng mga environmental protesters ang gumamit ng karahasan upang sakupin ang isang kontrobersyal na thermal vent mine na ipinagtanggol ng Pangulo. Natuklasan ng koponan na ang Andromeda ay may binary code sa istruktura nito, na nagdadala ng teorya na ito ay isang mensahe mula sa hinaharap, nagbabala sa kanila o umaasang may gagawin sila tungkol dito. Ang tanging bagay na mayroon ang Earth sa kasalukuyan na maaaring wala sa hinaharap ay isang likas na yaman na ating naubos o nawasak. Nagbabago sila mula sa binary patungong ASCII upang matukoy ang code at sa wakas ay makita ang mensahe, mayroong isang numero, isang simbolo na may magkakaugnay na tatsulok, at ang mga salitang Bacillus Infernus na isinalin sa bakterya mula sa impyerno. Kinikilala ito ni Bill mula sa nakaraang trabaho, isa itong bakterya na matatagpuan lamang sa kailaliman ng karagatan at makakaligtas sa matinding kapaligiran tulad ng mataas na acidic pH. Ito rin ay hindi nakakapinsala sa mga tao at kumakain ng sulfur mula sa mga lagusan kung saan ginawa ang Andromeda. Ang pagmimina ng vent ng presidente ay tiyak na nasira ang lahat ng bakterya, na nagpapaliwanag kung bakit wala sila nito sa hinaharap upang mapanatili ang Andromeda sa bay. Kahit gaano pa ito mag-mutate, hindi mababago ng Andromeda ang pangunahing komposisyon ng sulfur nito, kaya ang Bacillus Infernus ang perpektong solusyon para sirain ito. Tinawagan ng mga siyentipiko ang Pangulo upang humingi ng sample mula sa mga lagusan at desperado si Scott na pahintulutan ito. Pansamantala sa Utah, isang magkasintahan ang kakatapos lang magbakbakan habang nagpapahinga ang babae para mapawi ang sarili. Pumunta ang lalaki sa isang tabi upang magbawas, biglang kinagat ng daga ang kanyang likuran at agad siyang nakaramdam ng sakit. Nang makitang nagiging marahas ang kanyang kasintahan, nagpasya si Layla na sumakay sa kanilang sasakyan at magmaneho palayo. Tinawagan ni Ferris si Charlie para sabihin sa kanya na patay na si Jack, pero sa totoo lang, gumigala si Jack hanggang sa kalaunan, nadatnan niya si Layla at hiningi ang kanyang telepono, ngunit wala itong signal. Sa malapit, ang mga sundalong nagbabantay sa mga hangganan ay inatake ng mga infected na ibon, na naging sanhi ng pagkahulog ng isang bangkay sa tubig at nagsimulang kumalat din ang Andromeda sa ilog. Hindi masaya si Peter sa mga desisyon ni Scott at pinadala niya si Ferris para agawin ang pamilya ni Charlene. Sa lab, kinumpirma ng mga siyentipiko na maaaring patayin ng Bacillus Infernus ang Andromeda at simulan ang pagpapalaki nito sa mga biological breeder vessel na magpapabilis sa proseso. Habang siya ay nagtatrabaho, si Charlene ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa at kay Ferris na nagbigay sa kanya ng babala. Kung gusto niyang makita muli ang kanyang pamilya, dapat niyang itago ang isang sample ng Andromeda. Pagkatapos, may isa pang pagpupulong ang koponan dahil gusto ni Jeremy na ipaalam sa kanila na mas matalino ang Andromeda kaysa sa hitsura nito. Malaki ang posibilidad na sinadya nitong salakayin ang eroplano para makuha ang nuke at kainin ito. Nangangahulugan ito na mayroon na silang armas na kailangan nila. Kailangan nilang sirain ang bawat sample ng Andromeda sa lab bago nila malaman kung ano ang kanilang ginagawa. Nagboluntaryo si Charlene na gawin ang pagsira para makapagtago siya ng sample. Samantala, muling nag-mutate ang Andromeda salamat sa pakikipag-ugnayan nito sa tubig, at ngayon ay napakabilis din ang pagsulong nito sa lupa. Nakita ni Layla at Jack na nagbabago ng kulay ang mga halaman at nang lumalapit ito, nagsimula silang magmaneho palayo. Ang ilan sa mga sundalo na naghahanap kay Jack para patumbahin siya, ngunit sapat na sa kanila para makatakas, nagsimula ang habulan ng kotse habang sila ay nagpaputok. Ang kotse ni Layla ay nagsimulang mawala ng langis nang tumama sila sa isang bato, ngunit ito ay nagbibigay kay Jack ng ideya. Pagdating nila sa isang tunnel sa ilalim ng tulay, ipinarada nila ang sasakyan sa gilid para harangan ito, pagkatapos ay ginamit ni Jack ang kanyang t-shirt para sunugin ito bago tumakas kasama si Layla na naglalakad. Pagkalipas ng ilang oras, handa na ang Bacillus Infernus, at huminto si Manchek at ang kanyang mga piloto sa lab upang kunin ang mga container. Habang sinisimulan ng hukbong sakupin ang Piedmont at ang nakapalibot na lugar, biglang tumunog ang isang alarma sa lab. May nakitang kontaminasyon ang computer nang subukan ni Charlene na kunin ang sample na itinago niya at nagsimula ang self-destruct protocol ng lab dahil dito. Ang alarm na ito ay nagsimulang kumislap ng maraming ilaw na nag-trigger ng photosensitive epilepsy ni Chi,
at ang kanyang seizure ay naging sanhi ng aksidenteng sirain niya ang self-destruct control panel sa lab level ng gusali. Upang ihinto ang alarma, kailangan nilang pumunta sa ibang antas, ngunit ang lahat ng pinto at elevator ay selyado na. Ang tanging paraan ay lumalabas na sa pamamagitan ng exhaust vent sa itaas ng radioactive na tubig. Nang bumuti na ang pakiramdam ni Chi, kinuha ni Angela ang computer at binigyan sina Jeremy at Bill ng mga direksyon para malaman kung saan aakyat. Sa kasamaang palad, ang nakatakas na Andromeda ay lumalala ang kondisyon sa mga tubo, at napansin ni Bill na malapit na siyang mahulog, kaya ibinigay niya ang susi kay Jeremy bago bumulusok sa kanyang kamatayan. Ang problema ay kailangan din nila ang fingerprint ni Bill, kaya nagpasya si Chi na isakripisyo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtalon sa radioactive na tubig upang makuha ang hinlalaki ni Bill, na itinapon niya kay Jeremy bago mamatay rin. Sa patnubay ni Angela, naabot ni Jeremy ang susunod na antas kahit na nasugatan siya nang mahulog siya sa labasan ng hangin. Sa sobrang pagsisikap, hinihila niya ang kanyang katawan sa sahig at naabot ang panel na epektibong pinahinto ang self-destruct sequence. Sa Utah, sapat na ang layo ni Layla at Jack para sa wakas ay makakuha ng signal sa telepono, kaya tinawagan ni Jack si Charlie upang ipaalam sa kanya ang tungkol kay Ferris at ang mga sample carrier. Si Manchek at ang kanyang mga tauhan ay lumipad sa itaas nila ngunit hindi sila nakita dahil abala sila sa pagdiriwang, gumana ang plano at ang Andromeda ay kinakain na ng Bacillus Infernus. Pagkalipas ng ilang araw, isang espesyal na libing ang isinaayos para parangalan sina Chi at Bill. Pagkatapos ng talumpati, in-interview ni Jack ang natitirang mga miyembro ng pangkat. Nadismaya si Jeremy dahil tumanggi pa rin si Scott na isara ang vent mining project, kaya sinamantala niya ang pagkakataong magsalita laban dito sa camera. Samantala, nakipagpulong si Manchek kay Ferris upang subukang harapin siya tungkol sa ninakaw na sample, ngunit pareho silang nauwi sa assassinated. Sa huling eksena, ang isang sample ng Andromeda ay naisave pa rin at ipinadala ni Beater sa isang istasyon ng kalawakan na nag-o-orbit sa Earth, kung saan inilalagay ito ng isang astronaut sa loob ng isang container na may numero at mga magkakaugnay na tatsulok na nakita ng mga siyentipiko sa code. Lumilikha ito ng isang ontological na kabalintunaan na nagpapahiwatig na ito ang parehong container na maglalakbay sa ibang pagkakataon sa pamamagitan ng wormhole. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood!